Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yo! Topacio! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yo! Topacio! At ngayon, narito na po sila. Ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Topacio! Yewa mga kasama, magandang umaga po. Ngayon po ay 10 ng Hulyo, ating araw, Miyerkules, ating oras alas 11:04 ng umaga. Ako po si Ferdinand Topacio. Kayo hindi si Ferdinand Topacio. Iba po kayo Anyway, sa ngalan po ni Miss Juvie De Guzman na nakaratay pa rin sa banig ng karamdaman na get well soon. Bumabati po ako sa inyo ng mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan dito sa Yes, Yes, Yo! Topacio! Wow! Okay. At syempre po, mamaya-maya po ay mayroon tayong special guest, isang aspiring singer and actor. Magandang lalaki ito at malaki katawan. Ganito katawan ko nung bata-bata ko. Mga 10 years ago lang naman. Oo. Anyway, alam nyo, kanina ay mainit pa rin ang mga usapin na yung pinag-uusapan yung 10 million reward kay Pastor Kibuloy. At nagsalita na nga yung isang abogado ni Pastor, isa pang abogado si Attorney Israelito Torion na 'di ba nagmepahiging ako kahapon at kay Secretary Abalos na tingnan natin baka may nilalabag na batas yung pagtanggap ng pribadong pondo para gawing pabuya. At eto nga nagsalita si Attorney Israelito Torion na ay bay meron nga. Ang kanyang binabanggit ay yung Republic Act 6713, yung Code of Ethical Conduct ng mga public officials. Specifically, itinuturo ni Attorney Torion yung Section 7B na nagbabawal sa pagtanggap ng kahit anong regalo. Siyempre kasama dyan pera. In any government operation kapag ang isang tao ay may public office. Okay, but bago yan, ito po ang sinasabi ko na discriminatory sapagkat kita nyo ito June 9 lamang ito nangyari. Kaya may batayan kayo. Etong isang leader ng MILF, ang pangalan niya Jovi De Guzman Jovi De Guzman yung co-host ko. Jovi rin ito. Hindi kaya si Jovi to alias lang kaya nawala bigla, nagtago. Hindi naman siguro, lalaki ito Hindi ikaw Jovi to Jovi to, hindi Juvie. Si Jovi naman, Juvie. Okay. Juvie tuloy. Jovi Sanggila na kilala rin sa tawag na Commander Wahab Gara. Okay, ng MILF. Siya po ay nahuli. At ang krimen na ipinaparatang sa kanya ay siya ang pasimuno noong atake sa Lanao del Norte. August 18, 2001 sa mga bayan o baryo. Ano ba itong bayan ba ito o baryo? Yung Kolambugan. Kolambugan baka mali ang rinig nyo Wener. Kolambugan Kolambugan baka kung anong rinig nyo. At Kauswagan. Yan. Parang malaswa no? Kolambugan at Kauswagan. Okay. At ang paglusob na ito ni Commander Wahab ba yun? Ano ba? Nawala tuloy. Wahab Gara. Ano kaya ito ni Sunny Angara? Hindi naman siguro kamag-anak. Wahab Gara Angara. Baka half cousin. Kasi kalahati lang ano? At ang paglusob na ito, makinig kayo Makinig kayo. 28
nakatira, residente nung baryo. 23 ang namatay, nasawi, nategi, natepok, nadedo. Oh my God. At 2 kawal ng pamahalaan, si Army Officer Lieutenant Colonel Angelo Benitez at si Police Patrolman Dexter Salvacion. Siguro ito yung mga lumaban sa kanila. Kaya namatay. So, ang total po nito ay 25 na katao ang namatay, including 2 government troopers, isang pulis, isang miyembro ng ating army. Okay ha? Violent attack ito. Terrorism ito. 23 namatay. Magkano lamang ang reward? 1.3 million. Bakit si Pastor Kibuloy wala namang namatay, wala namang pinatay, wala namang sinaktan physically? Paratang pa rin naman. Hindi ko sinasabing guilty itong si Wahab Gara, Siyempre lahat yan akusado, presumed innocent. Pero tignan nyo yung disparity ng crime charged doon sa reward. 1.3 million, 25 ang namatay. Walang namatay, 10 milyon. Anong klase yan? Hindi ba kingkoy? Yan ang sinasabi ko ang hirap kasi. Disproportionate. Yan ang sinasabi ko, discriminatory. Inuulit ko, may mga ulalo sa social media, karapatan daw naman talaga na magbigay ng reward. Wala akong sinasabing walang karapatan. I will be the last person. Kasi galing po tayo sa DILG ng Assistant Secretary po tayo roon. Panahon ni Pangulong Estrada, ang Secretary of the Interior ay si Mayor, the late Mayor Alfredo Lim. Pag nag-reward po kami, may memo yan. May memorandum, sinasabi kung sino yung pinapatungan sa ulo. Muli hindi ko tinutukoy dito si Harry Roque. Literal na patong sa ulo yon O si Congressman Marcoleta, talagang may patong sa ulo yon. Wala na, hindi man na matatanggal ang patong sa ulo nun. Oo. O si Secretary Vitaliano Aguirre, talagang may patong sa ulo yon. Oo. Pati si Doc Che Lejano, pagganap niya bilang Jejo Marbinay doon sa Gringo Honasan movie, ay magkakaroon ng patong sa ulo yon. Sinabi ko na sa kanya, walang biro. Nakakaspo talaga si Doc Che bilang Jojo Binay doon sa Gringo movie. Oh, yeah. Siyempre, wala namang buhok si Doc Che. Si Jojo Binay, may buhok naman, kahit ko kaunti, siyempre, lalagyan ng wig yun. Sabi ko kay Doc, pag naubusan ng budget at napuwersa na kaming magtipid, pentel pen na lang idodrawing namin doon sa ulo niya para makatipid-tipid ng yung whiteboard marker na itim, pwede na yun, di na halata yun. Pagka nailawan na yun, medyo maganda. Oh no! Pwede rin naman, tapete ng bilyar, inaano na itim. Pwede na. Anyway, alam mo nyo, nagbibiro-biro tayo dito, pero talagang seryoso po ito, nyo ito, 25 na patay. Rebelde, may armas. At 1.3 million lang, ito po ang tinutukoy naman. Actually, ayoko nang masyadong i-press ito noong ini-interview ko. Kasi sabi ko, kapwa abogado naman natin yan, si Secretary Abalos. At baka naman, nabigla lang, baka naman nadala ng kagustuhan niyang maging senador, medyo mababa yata ang ranking sa sobrang desperado, pati sa Black Rider, lumalabas na, Nag-showbiz na. Yan lang, may ibang naging kasikatan niya na sumisikat siya. May lumabas na litrato na may kasama siya. Pero sa ngayon, pribadong buhay na niya yon. Anyway, eto yung sinasabi. Alam mo, kung tayo kaya maglabas ng reward for information leading to the identity nung kasama niyo sa litrato na babae. Pero, wag na yun. Eto ang nakalagay dito.
Sa Section 7 nitong Republic Act 67, nawala to na 6713. Yan, ha, okay. Prohibited acts and transactions. Ibig sabihin, ito yung mga pinagbabawal ng batas na gawin ng isang opisyal ng pamahalaan. Okay, ha? Ito. Nandito, ayan, oh. Solicitation or acceptance of gifts. Paghingi. Hindi lamang paghingi. Kahit hindi ka humihingi. Or acceptance. Bawal din pagtanggap ng mga regalo. Yan. Ito po, ha. Ito yung sinasabi ni Attorney Israelito Torreon. Public officials and employees shall not solicit or accept directly or indirectly any gift, gratuity, favor, entertainment, loan, or anything of monetary value from any person in the course of their official duties. Ibig sabihin, konektado sa kanilang katungkulan sa pamahalaan. Or in connection with any operation being regulated by operation or any transaction which may be affected by the functions of their office. Baliwanag po ang pakay nitong batas na ito, yung particular portion of the law. Ayaw po ng batas na tumatanggap ka ng kahit anong pondo o regalo sa pribadong sektor kung ito ay makakaapekto sa pagganap mo ng iyong mga katungkulan. Okay. Ano ba yung pag-serve ng warrant of arrest? Yan po ay isang public function. Yan ba ay function ng Secretary of the Interior? Opo, sapagkat yan po ay ang DILG po under niyan, ang pulis. Hindi yung under Disaya, ha. Wag na natin pag-usapan yung under Disaya. Baka saan pa mapapunta yung usaping ito, ha. Maraming nagsasabing si ganito, ganito, under Disaya. Wag na natin puntahan yan, ha. Oo, ha. Baka may magalit pa dyan. Anyway, etong function na ito ay official function. Ano nangyari? Yan ba ay nakakaapekto sa paggawa ng public function na pag-aaresto ng mga taong may warrant? Oo, bakit? Sapagkat nagkakaroon ng priority, inuuna. Nagiging priority yung kay Pastor Kibuloy when under the Constitution, ang ating Constitution, meron niyang provision on equal protection of the laws. Ano yung equal protection of the laws? People who are similarly situated should be treated similarly. Okay. Dapat pantay-pantay. Basta pareho ang sitwasyon. Okay? Pareho ba ang sitwasyon ni Pastor Kibuloy doon sa ibang akusado ng rape? Oo, pare-pareho. Human trafficking, may iba ring taong accused ng human trafficking. Marami. Pupusta ako sa inyo. Maraming ganyan. Similar. Pantay lang. Kung hindi pantay, baka mas malala pa. Katulad nga nito sinasabi ko. 25 namatay. Bakit iba ang reward? At tumanggap ka ng pera sa pribadong sektor, nagkaroon ng apekto kasi inuna mo ito. Nag-press-con ka pa, di ba ga? O kung mag-press-con ka kay Pastor Kibuloy, mag-press-con ka sa lahat ng tao na pareho rin ang krimen kay Pastor Kibuloy. Yun ang equal protection. To the extent na apektado ka na, nagkaroon ka na ng bias, nagkaroon ka na ng prejudice kay Pastor Kibuloy dahil sa pagtanggap mo ng perang yan, may problema tayong legal. Yan ang sinasabi ko. Pinakamaganda, okay naman sana kung kunin sa public funds yan. Yan, 10 bilyon na yan. Ang question ngayon na iniisip ng mga tao, bakit inubos nyo na ba ang intelligence fund? At kung inubos nyo yan, ang intelligence fund ay public funds, i-account nyo. Saan napunta yung intelligence fund ng DILG? Yung confidential funds. Kasi I know for a fact, even noong panahon namin, may confidential fund ang secretary ng
interior and local government. At wala pong masama sa confidential fund. Ulalo lang naman yan sina Franz Castro sina Raul Manuel ha. Wala pong masama sa confidential fund kasi may mga departamento talaga ng gobyerno na kinakailangan ng confidential fund, discretionary fund, para bumili ng impormasyon para mas maigi nilang magawa ang kanilang tungkulin. Katulad niya, reward, walang masama. Secretary Abalos, pero kunin mo sa pondo ng gobyerno unless kung saan-saan nyo nilagay, wala na kayong maibigay. Ha? Ngayon, number 2, sabihin mo kung sino yung mga nagbigay na yan. Anong interest nila? Sapagkat nai-impluensyahan nila yung pagtupad mo ng yung tungkulin Sino ba yan? Yan ba ay leader din ng ibang religious groups? Na ang tingin nila sa Kingdom of Jesus Christ ay kalaban nila. Hindi pwede yan. Kung may kinikilingan ka, public official ka. Yan ba ay may personal na galit kay Pastor Kibuloy para maglabas ng pera? Upang siya ay madakip. O ano yun? Anong motibasyon? Bakit ginagamit nila ang gobyerno para buweltahan nila kung may galit sila? Kung yan ay biktima, pakita mo rin. Kung ang biktima, wala namang problema. Kung yan ay ni-raise ng biktima yung 10 milyon. Sabihin mo kung sino. Katulad nung ginawa namin noong kay Dayan. Nagbigay kami ng reward noong hindi mahanap-hanap si Dayan ng mababang kapulungan in connection with the Bilibid drug scandal ni De Lima. Nagtago yung si Dayan. Ang Volunteers Against Crime and Corruption, sina Dante Jimenez na nung buhay pa, syempre mahirap naman siya magbigay ng reward kung patay na siya, May takot yun. Syempre buhay siya noon, Ano ba naman yan? Kami ay nag-ambag-ambag kami. Naka-raise kami ng 1 million pesos. At yan ay inoffer namin to any person who can provide information kung saan matatagpuan si Ronnie Dayan. Okay, sabihin lang, ganun din yun private funds. Iba po yun. Ito, pagkakaiba, sabihin ko sa inyo Number 1, wala namang warrant of arrest si Dayan noon for commission of a crime. Siya ay hinahanap lamang bilang witness sa House of Representatives, yung Committee on Justice sa pamumuno ni Chairman Umali. Pumanaw na ngayon. Number 2, yung 1 million hindi po namin binigay kay Chairman Umali, kay Congressman Umali. Hindi namin binigay sa pulis. Hawak po namin yon. Kami mismo ang nag-abot doon sa informante. Naalala ko nga yung informante niya, naawa ko Hindi naawa dahil hindi niya natanggap. Natanggap niya. Live po yan. Binigay namin yung pera sa harap ng mga kamera ng media. Ba't ako naawa? Siyempre, tinatago yung identity niya. Nandito nga, Dennis, ito, makinig ka, nakakatawa ito Yung informante ni Dayan, tinatago yung identity. Siyempre, ang ginawa, wala naman tayong yung mga ski mask dito Ang ginawa, binalutan ng t-shirt yung ulo niya. Ewan ko kung gamit yung t-shirt na yun, baka amoy anghit pa yun Di lumalakad siya ron sa mga opisina sa Congress, may sliding door, hindi niya nakita kasi nakabalot yung ulo niya, naumpog pa siya. Masakit Lagutok Di ba, may 1 milyon naman siya pagkatapos. Yan, may bukol din siya, bukod sa 1 milyon. Kami nagbigay. At pangatlo, nagpakilala kami sa sarili namin. Volunteers Against Crime and Corruption. Isang organisasyon na matagal na, mahigit 20 taon na itinatag kami para tulungan ang gobyerno na labanan ng kriminalidad. Lahat ng kriminalidad nilalabanan namin, hindi lang isang tao, hindi lang kay Dayan, matagal na kami. Yung VACC, nagpakilala kami para makilatis nyo ano bang motibo nitong mga taong ito. Ganun po. Yun ang naging problema rito. Kanya, dapat yung si Secretary Abalos, ayusin na niya ito. Very careless itong gobyerno ito sa kagustuhang magpapogi. Hindi na naman kailangan magpapogi si Secretary Abalos. Pogi na naman siya di ba? Oh, yeah. Hindi, kaibigan natin yan Kaya sana,
mabigyan niya ng pagkakataon yung sarili niya na ayusin ito to rectify the error. Kasi talagang this is just so wrong on so many levels. At kung siya ay kukuha ng 10 milyon sa pondo ng gobyerno para reward kay Pastor Kibuloy, walang problema sa amin. Pero under the Equal Protection Clause, lahat ng akusado ng heinous crime dapat 10 milyon ha. Hindi pwedeng yung isa 1.3 million, yung isa 1.5, ito 10 million. Basta lahat ng pare-parehong krimen, pare-pareho dapat ang pabuya. Hindi pwedeng iba-iba. Ha? Otherwise, abuse na ng discretion yan. Okay? So yan ang dapat pag-isipan ninyo. Well, that's going to be the last that I will say on this case unless may bagong development. Pero talagang hindi lang po ako. Even yung mga kaibigan natin agad and spontaneously nag-react. Bakit private funds? Bakit ayaw niyang sabihin kung sino? Ha? Ano mang kalokohan yan? Anyway, as a notang yan ay magbabalik po ang Yes, Yo Topacio pagkatapos ng mga commercials, infomercial, advertisements, matapos sa paalala, hanap kayo sa news, news, breaking news, news break at this moment at kung ano-ano pang katsurbahan ating oras alas 11:25 ng umaga! Yeah! Yes, Yo Topacio! Si Mr. Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, Yo Topacio! Yeah, baba! Kasama, nagbabalik ang Yes, Yo Topacio. Ating oras, alas 11:39 ng umaga. Ito pa rin po si Atty. Ferdy Topacio. Sa ngalan pa rin ni Miss Juvie de Guzman. At syempre po sa ating pagbabalik ay narito na po tayo sa ating paboritong bahagi na Pinamagato. Twitter hunters na walang sawang nakikinig sa atin. Narito ang sulong matatag na maisog. Solid DDS Team 2021, DDS International SOCMED Warrior. Ana Malindog Uy Vic ng Bustos, Japok Tin all the way from Taipei, Taiwan. Verified DDS 06.2019. Yan, DJB, The Executioners ay narito po at mga nakikinig sa atin palagi. Yan. At syempre, medyo bumabagal ang ating internet. Anyway, eto pa. Yan. Si Loop, Catastrophe, Ochikim, I am Shashan Wayne, Hara Lingayen, Peter Alvarez, Pulpul Pambit, Mr. Win-Win Situation, Happy Rich TV, Macmac, Chip D, Wency de la Cruz, Hampas Lupang Mandaragat, Lady Dutorte, at ang huli nating babatiin ay si, nabongbong kayo. Anyway, palagi rin nakikinig si, teka, batiin muna natin ang ating kasama na manunulat, kapwa manunulat na si Bambi Purisima. Yan. Oh, yeah. At thank you very much kay Miss Celine Sevilla. At para doon sa danggit at mga otap. At kay Mr. Jansen Chan ng Mega Sardines para sa mga kape at mga sardinas na pwede nang i-almusal yun bukas. Oh, at yeah. Teka muna, bago tayo magpatuloy, nariyan, pwede na bang i-flash yung ating art card bago natin ibigay ang ating panauhin? Ready na ba? Pwede namang habang kinakausap natin, nasaan ba yung ating mga IT dyan? Etong ating panauhin ngayon ay isang aspiring singer at aktor din, sapagkat kinas din namin siya doon sa, yan, at makakasama natin siya rito sa Biyernes po sa Manifesto BGC Jazz Night ulit. Kasama kaming mga jazz halls. Jazz halls. Baka mali na naman ang rinig nyo. Siyempre, featured the singer po natin is si Miss Selena Sevilla of Sabor Latino.
Siya po yung bukod sa kanyang mga jazz, Latin jazz songs ay siya yung nagpasikat ng mga hits na nilunok ko ang lahat. At lalabas sana ako. At yung ibaon mo sa limot. yeah. Yan. At saka yung ang tigas-tigas mo. Yan, yun ang mga yeah. hits niya. At syempre kasama ang mga Borracho talents na sina Jessie Vidal, sina Ruby Garcia, sina Sean Raval, si El Fernandez at syempre ang ating guest. Ito po ay sa Manifesto BGC. Ang address po nito ay sa ground floor ng Milestone at 5th Avenue, corner 4th Avenue, BGC. Yan. At isa po sa mga featured artist natin dyan sa Jazz Night na yan itong Biyernes ay walang iba kundi si Mr. Gab Cando. Narito po siya sa studio. Let's all welcome him. Welcome, Gab, sa Morning Yes, Yes, po, Yo, Sir Topacio. Alam kong first guesting mo rito, no? Yes po. Okay, very good. At ikaw ay isang aspiring singer, ano? At Yes, ang po. alam ko ay ikaw ay nanalo na sa mga singing competitions. Marami na. Ano ba itong mga competition na ito? Una po, sir, attorney sa school po, sa mga singing contest po dati sa school. Tapos bukod po doon, Yun ang camera mo, ha? Hindi Isa ako. rin po Alam ko ako. magandang lalaki ako, pero mas maganda kung doon ka natitingin sa camera. Yeah. bukod doon attorney Oo. sa singing, isa rin po akong visual arts student sa school namin po. Because I'm into arts din po. Mm. So ano namang genre ang iyong specialty or versatile ka naman? Kahit anong genre ay kaya mo naman. Yes po, kaya ko po lahat ng genre attorney. Except lang po kung pakakantahin ako ng heavy metal po. Oo. Ako rin pareho rin tayo niyan lalo nang pag ang heavy metal barbell. Hirap din ako diyan Oo. Anyway, babalikan po natin si Gab. Yan parang patikim lamang, appetizer lamang ha. Kami po ay magbe-break lamang ngunit babalik kami ha. Ating oras alas 11:45 ng umaga. 1, 2, 3. Hiyaba! Yes, yes, yo! Topacio! Yeah, mga kasama, magandang umagang muli. Oras natin alas 4, alas 11:49, Attorney Ferdy Tomasio, nagbabalik po, kasama pa rin po si Gab Cando. Yan. Hello po. Okay. Ay, bati ka ulit Gab sa iyong mga fans. Oo. Binabati ko yung mga tropa ko dyan kung sino man Ayun. nanonood sa inyo. Tapusin nyo to ngayong araw. Okay, ikaw pala napakabata, 18 lang, ano? Yes po, attorney. Ikaw ba meron ng isang tinatangi sa iyong puso sa edad mong yan? Sa ngayon, attorney, sigurado ako 100% walang-wala talaga. Talaga, okay. Bakit naman? Kasi wala namang masama. Natural lang naman sa isang batang katulad natin. Lama pa yung sarili nga. Yung batang katulad mo na ma-in love. Ano ba yan? Is it by choice? O wala lang time? Or inuuna mo yung karir mo? Ano bang reason? Sa ngayon po, mas inuuna ko po yung career ko, attorney, kasi kailangan ko muna mag-focus sa sarili ko para sa future kung mag-decide ako mag-girlfriend, pwede na ako sa kanya. Ayun, gusto niya maging worthy. Pero Yes dun po. sa mga nakakahalubilo mong mga bagong talents kay Bambi Fuentes o dito sa Borracho, meron ka bang type doon? Sa totoo, attorney, wala po talaga. Ganun mo. Ibig Wala po sabihin, talaga hindi sa magaganda isip. yung mga talents natin. Hindi naman po sa hindi maganda. But, di lang po talaga ako nagkaka-interest ngayon. Okay. Talagang focus siya sa karir mo. Oo. I know that your dad is also in the entertainment business. Lumalabas siya sa, ano yung teleserye niya? Yes po, sa ABS saka sa GMA din po. Oo, sa GMA, isang character actor siya. Black Magaling Rider din po. kumanta. Yes po, Anong attorney. komento ng tatay mo sa pagsunod mo sa kanyang mga yabag insofar as show business is concerned? Okay ba sa kanya? Or dinidiscourage ka ba?
Or ano Okay po sa kanya, attorney, kasi ayun po talaga yung gusto niya simula nung bata pa ako kasi namana ko po yung singing skills niya po. O nga, magaling kumanta yung father mo. At saka sa Yes Friday, kung may time siya, sabihin mo. Sure po, is, cordially invited again dun sa ating konting jamming. Actually, it's more of jamming than anything else. Masaya lang po ron kung may time po kayo. Anyway, since matagal-tagal na rin sa showbiz ang father mo, no? Ano bang mga payong na tatanggap mo sa kanya ngayong baguhan ka dito sa larangan ng entertainment? Unang-una po, attorney, yung pakikisama po, syempre, sa pinasok ko po, marami akong makakatrabaho. Kung may makatrabaho akong hindi tugmaong ugali sa akin, syempre, kailangan ko pa rin sila pakisamahan. Ako po mismo yung iintindi sa kanila. Ayun, okay. Ikaw pala, artistically inclined ka pa rin pala. Yes po, attorney. Oo. Mula pagkabata. Oo, ito nakalagay dito sa iyong curriculum vitae. Talaga, curriculum vitae. Ay, ikaw ay may skill din ng drawing. Ano bang usually mga dinodrawing mo? Mga hubad na babae ba? Ano bang... Ay, meron din naman, attorney, kaso tagunga lang. Ay, hindi. Wala namang masama. Ako, art collector ako eh. Walang masama sa nude female Yes body. It is one of nature's greatest works of art. Saka more on digital arts din po ako, attorney. Oo. Yung hubad na babae, hubad na lalaki. Kahit sina Leonardo da Vinci, lahat yung magagaling Yes po. mga artist, mga pintor from thousands of years back, talagang subject na yan ng legitimate art. Yes po, ang problema. anatomy Yan. po, attorney. Oo. Yan, unang pinag-aaralan nga actually. Yes po. Kung hindi ka marunong mag-drawing ng human anatomy, hindi ka magaling na artist. Yes po. Oo, kasi yan ang pinaka-basic eh. Meron nga akong napuntahan sa Europe na isang exhibit. Lahat ang theme ng exhibit puro naked male body, male body. Ang dami ko nakita. Ang dami kong nakitang mga notables doon Iba-ibang haba. Oo. Ganun talaga. Hindi, wala pong mali siya yan. Talaga pong yun talaga ay it's a fit subject. Napapakita doon, attorney, yung differences natin, attorney. Even yung Greek art, di ba? Yes po. Di ba meron pang ang Greek statue, Opo. ang epitome of artistic proportion. Pinag-aaralan po talaga yan ng mga aspiring artists kahit sa yung sa pamantasan, yung mga fine arts. Pinag-aaralan po talaga yung mga painting na yan. Ay, marunong ka rin pala mag-gitara. Yes po, attorney. Sa Biyernes ba, ipamamalas mo sa amin ang iyong skill? Pwede naman po, attorney, sure. Baka pwede ka magdala ng, acoustic ka ba? Classical guitar? Folk Any guitar? Electric po, guitar? attorney, kaya ko po. Dali mo yung gitara mo kasi ako gitarista rin Sure po. Alam ko, iba kasi yung neck di ba? Mahirap yung pag nanghiram ka ng gitara, iba yung proportion ng neck Iba yung design. Oo, yung neck kasi, iba-iba yung ako, maliit ang kamay ko, maliit na tao ako Pagka malapad yung neck, alam mo, Ibanez na gitara, na classical gitara, ang lapad Sobrang lapad na Sobrang lakad, hindi ko abot yung yung pinaka yung pinakahuling kwerdas hindi tayo makapag ganon yung pag G o F ang hirap Anyway, sige. We're looking forward to that. At anyway, last question bago kita bigyan ng pagkakataong i-address ang ating audience. How do you see yourself, let's say, 5 years from now? 5 years from now, siguro, nakikita ko ang sarili ko bilang isang successful artist, attorney. Kasi alam ko naman na sa Boraccho, maayos po yung ginagawa nila. At Oo naman. sure po ako na gagawin nila lahat para magtagumpay lahat ng artist po. Okay. We wish you all the luck at makakaasa ka. Thank you po. Ikaw at lahat ng Boraccho artists sa hangganan ng aming makakaya ay ipopromote namin kayo. Kanya nga, lahat kayo ay kasama na rito sa pelikulang Gringo, The Greg Honasan Yes po, Story. attorney. Sobrang salamat po sa opportunity na binigay niyo. Oo, kahit maliliit na role lang, at least masanay because great things come from small beginnings. Okay, we have 1 minute para magbigay ng words of encouragement, greetings o kung anong mensahe mo sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Sa mga nanonood po ngayon, sana suportahan nyo po ako kahit sa ngayon maliit na artist pa lang ako. Pero sure na sure, in the future, marami
marami pa silang project na gagawin na pwedeng kasama ako. Social media, para ma-follow. Sa social media po, pwede nyo akong i-follow sa Instagram, si Gabriel JD, and sa Facebook po, Gabriel Cando po. Okay, sa Twitter, wala ka ba? O X? Wala po. Wala. Facebook. Yun po yung Gabriel Cando. Yun yung Gabriel. Okay, sige. Friendster. Wala na pala yun. Oh, Po ata ako pinapanganak mo. Alam namin na bilang isang artist, isang entertainer ay lalaki ka. Hindi ka tulad ko hanggang ngayon, maliit pa ring artist. Anyway, bago po tayo magbigay dan mga kasama sa susunod na programang Balitang Bayan. Yan. Kasama siyempre si Bossing Drew Nasino ay magbigay-pugay tayo sa mga taong nasa likuran ng tagumpay hindi lamang ng Yes Yes Yo Topacio, kundi ang lahat ng programa sa Aliw TV 23 at DWIC 882. Siyempre si Bossing Drew. Ano ba? Kanina pa ito Drew Nasino, ang ating desk editor, ang ating tech engineers, Wenner Contehino, Jeneline Rico Hermoso, Ken Sale, Giljon Reyes. Tulungan mo ako rito, Gab. Broadcast IT natin. JV Dominguez. Teleprompter operator Neil Joy Abella. Ang susunod. Nawala Writers. At Writers, Geraldine Duinog, Eliza Quevedo, Maine Palma. ang ating communications assistant si Yasmin Pantaleon at si Daniela de Guzman at ang ating intern. Aisan Lois Moises. Okay, sa ngalan po ni Binibining Juby de Guzman, eto po si Atty. Ferdy Gasolito, Mr. Sex Appeal Topacio. Oh, yeah. Wala bang tayo mga birthday celebrants ngayon? May pahabol pa. Anyway, muli, get well soon. Juby de Guzman, congratulations kay Ann Venancio for her newborn. It's a boy! Nasaan ang sigar namin? Di ba pagka lalaki, sigar? At eto po si Atty. Ferdy Gasolito, Mr. Sex Appeal Topacio, nag-iiwan sa inyo ng mga katagang susupil sa inyong pagnanasa, kikitil sa inyong kasalanan, at titimo sa inyong isipan na huwag makiki apit! Samahan mo ko, Gab. Samahan mo ko. 1, 2, 3. Hiyaba! Yes, yes, yo! Topacio! Babayagin! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio!